Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Ipinakita ni Yuken Andrada ang kanyang malabeteranong galawan sa overtime para ibigay ang panalo sa San Beda laban sa Mapua sa kanilang finals rematch 76-69 at palawigin ang kanilang sunod-sunod na panalo sa NCAA Season 100 nitong Martes na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nagawa ng San Beda forward ang 5 sa 10 puntos ng kanyang koponan sa extra period para kunin ng Red Lions ang importanteng panalo at puwersahin ang pagkatabla ng 3 koponan sa ikalawang pwesto ng team standings kasama ang Cardinals at ng Letran Knights na lahat ay may kaparehong 6-3 win-loss records. Nanguna si Andrada para sa Red Lions sa nalikom nitong 18 puntos at 9 na rebounds habang nagdagdag si James Payusing ng 15 markers. Pinangunahan naman ni Cyrus Cuenco ang Mapua sa nagawa nitong 20 puntos kasama na ang lahat ng puntos ng Cardinals sa overtime. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng De La Salle College of St. Benilde ang first round ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament ng isang kumbinsidong panalo laban sa Jose Rizal University 84-69. Inilabas ng Blazers ang kanilang pagkadismaya sa laban pagkaraan ng masaklap na 73-71 pagkatalo sa Arellano University na kahit wala ang kanilang pambatong player na si Tony Inot ay nakuha pa din nila ang impresibong panalo para pagandahin ang kanilang record sa 7-2 habang bumagsak naman sa 3-6 ang kartada ng Chiefs. Nanguna para sa Benilde si Jomel Ancheta na nakagawa ng 17 puntos. 4 pang Blazers ang nakapagtala ng double figures sa pangunguna ni Gab Cometa na nakapagtala ng 15 puntos habang sina Allen Liwag, Mark Sanco at Roger Ondoa ay kapwa nakagawa ng tig-12 puntos bawat isa. Nasayang naman ang nagawang career high na 24 na puntos ni Joshua Giab, pati na rin ang tig-12 puntos ni na Marvin Raymundo at Joseph Pangilinan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinanghal bilang collegiate press corps UAAP Players of the Week sina University of the East shooter Wello Lingolingo at reigning most valuable player Casey De La Rosa sa Season 87 ng men's at women's basketball tournaments ayon sa pagkakasunod para sa linggo ng Oktubre 2 hanggang 6. Ipinakita ni Lingolingo ang kanyang magandang tirada kung saan 2 beses na ibinigay sa UE ang panalo sa huling sandali ng mga laro laban sa Blue Eagles at Adamson Soaring Falcons. Nakapagtala ng averages ang Red Warrior standout ng may 11.5 points kung saan 67% ang kanyang field goal shooting average, nakapareho sa kanyang 67% average pagdating sa 3-point range, kasama pa ang 3.5 rebounds at 3 steals sa 2 magkasunod na panalo para kunin ang ikatlong pwesto sa team standings pagkaraan ng round 1. Kinuha ng Lingolingo ang karangalan mula sa kanyang teammate na si Precious Momowe, ang tambalan ng Lasal na si reigning men's most valuable player Kevin Cambao at Joshua David, Mo Tongkara ng University of Santo Tomas at Kenshin Padrones ng National University. Sa panig naman ng Women's Division, ipinakita ni De La Rosa kung bakit siya itinanghal bilang MVP para sa Blue Eagles. Pinatotoo ni De La Rosa na siya ay isang double-double machine kung saan nakakuha ito ng 19 na puntos at 13 rebounds sa kanilang 90-62 panalo laban sa UE bago ang kanyang 21 markers at 13 boards na ginawa sa kanilang 58-66 na talo laban sa NU. Ang 6'4" na si De La Rosa ang nanguna muli sa women's basketball MVP race
pagkatapos ng round 1 kung saan tinulungan nito ang Ateneo na makuha ang 4-3 record, sapat para magkaroon ng tsansa na makapasok sa kanilang ikatlong sunod-sunod na Final Four appearance. Nag-average si De La Rosa ng 20 puntos, 13 rebounds, 2.5 assists, 2.5 steals at 1.5 blocks kada laro. Nakuha naman ni De La Rosa ang karangalan mula kay Kenshin Pastrana ng UST, NU rookie Chelo Pagdulagan at Kem Adesina ng Adamson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.